Uy, itong sakit ng PCX. Meron pa ako guys, isa pang spot na sobrang gusto ko dito. Ayun guys, yung mga area, nakita nyo. Ayan, nasa ibabaw, nakatalikod. Isipin nyo, wala, maulan kasi. Isipin nyo, napakaganda ng view dyan pag maliwanag ito nga ng panahon. Ulan natin. Ay, Batan pala. Banga ako ng banga kanina. Batan pala, Batan. Good morning guys. Ay, grabe. Long time no look. Ay, sensya na guys, sobrang tagal natin hindi nakapag-vlog kasi naging busy tayo sa ating buhay-buhay. Kung may bago man kayo napapansin, ito yun ay iba na ang motor na ginagamit natin, pero still nag Honda pa rin tayo. Medyo tumaas tayo ng konti lang naman kasi from Honda Click 150 ito nag PCX 160 na tayo. Ngayon medyo luma na nga. Ang bilis kumupas nito, grabe oh. Basta hindi mo siya nalalagyan ng magic gatas, hindi siya kikintab. Dito na kami guys nakatira sa may Estancia Iloilo. Ilonggo na tayo. Pero di pa ako kabalo masyado magsalita ng Hiligaynon ba? Hiligaynon, oo. Medyo nahihirapan pa. Pero kung usapang tono naman, hindi tayo magpapahuli sa tono. So ngayon ang biyahe ko ay sa Aklan. Opo, Aklan. Napakalayo na biyahe, almost 3 hours po ako babiyahe for today's video. Doon ako magdi-deliver kasi ang dinideliveran ko pag may umorder nito, which buong Panay Island na deliver ako dyan. Kahit saan dyan, pinakamalayo ko is yung Ibahay, Aklan, saka San Jose, Antique. Grabe, dulo-dulo yun. Bumiyahe ako ng 4 hours papunta, 4 hours pa uwi. Na super dedicated talaga. Kahit malayo. Ito nagamit ko na si PCX. Kaya yan, medyo na to, gamit na talaga to. So papagas muna ako guys, tapos na ako magpa-cash in worth 250,000. na 250 pesos lang. Na dito tayo. So September ngayon guys. Ang gas ngayon dito sa regular is 55 pesos. Ay, itong sakit ng PCX. Kailangan sungkitin. Nalagyan ko na siya ng goma. May goma na siya. Pero magpapagas din tayo 200,000. Kasi yan na lang ang aking pera. Ano na lang ang pera ko? Ara na 200,000. So Aklan hanggang Estancia hanggang Aklan sa may Lezo o Lizo, di ko alam paano i-pronounce. So 200 pesos kasya na yan. Diba guys, ganda dito oh. Hindi ganun kadami yung sasakyan pero naka na dito guys, naka road widening na, napaka solid diba. Yan guys, andito na tayo sa may Balasan. Itong Balasan guys, malaki to. Meron pa itong papasok dito pa bundok. Talagang pabukid. Wala pa akong almusal guys. So ang almusal ko is panyaga na. Diretso na panyaga. Pag daw lagyan ng tuldok, panyaga na. Hindi pa, kung kabalo magilonggo, pero yung tono, pwede na. Yan. So kakaliwa tayo guys. Kasi sa kaliwa ang papuntang Capiz sa Aklan. Pag diniretso natin yan, dyan na, Carles na guys. Napaka solid dyan sa Carles. Talagang dito sa Iloilo, mananawa ka sa vitamin C. Usually ang pacing ko dito mga 70
70 lang, 70 kilometer per liter. Joke lang. Kilometer per hour. Nasan pa lang tayo guys. Ito na yung view. What a view! Di ba? Sa likod niyan guys, andyan yung sikat na Alapasco Lake sa Batad. Diba ang ganda, diba? Diba ang ganda, diba? Meron pa ako guys, isa pang spot na sobrang gusto ko dito. Sabi ko gusto, kung may pagkakataon lang, makapagpatayo ng bahay doon banda. Turo ko sa inyo guys. Pero sana wag umulan. Kaya siguro hindi naman kaya medyo mahal dito guys yung gas. Kasi nagagaling pa dyan sa Manila. Parang okay na din kasi na kahit mahal yung gas dito, hindi naman matraffic. So sulit mo pa rin yung gas. Parang nangyari, parang same ka lang ng gas sa Manila. Sa Manila kasi diba, dahil na sa part ng Alabang, kasi sa Alabang kami. Sa part ng Alabang, mura ang gas dyan compare dito, pero matraffic naman dyan. Naalala ko pa, nasa Makati ako nagtatrabaho. Alanganin ako guys. Sa Makati lang, Alabang to Makati, naabot pa ng 1 oras. Ilang kilometro lang yun. Parang nasa 12 kilometers lang yata, 18 kilometers. Dito, 18 kilometers, kaya mong tirahin ng 15 minutes. Diyos ko po, ganon. Pero takbo mabilis na yun bibilis ang truck, diba? Ayan. Nangangarera yung dalawang yun dapat nung pinepektusan Marami din palang guys dito, mga falls lalo na sa Pilar. Kasi dito sa Pilar medyo maraming bundok. Sipin mo itong biyahe mo ganito kaluwag, aantukin ka. Oo, talaga nakakaantok, promise guys. Nga pala, meron din pala dito yung parang sa dyan sa may Quezon Province, sa may ni Jesus, sa may ni Jesus. Dito naman Agtalin Shrine. Hindi ko lang panahon nyo nasa ibabaw ng bundok part na yan. Si Mama Mary naman ang nasa taas ng bundok. Bundok ba o burol na? Ayan, tanong pa ba? Hindi na. Basta guys, Agtalin Shrine. Mamaya matanong natin yan. Lalapit tayo ng Bagya. Pero mas mataas yan yung sa kamay ni Jesus. Nakaakyat na kami din doon ni Commander. Hingal talaga, hingal malala. Maraming napunta dyan every first Saturday. First Saturday ba o parang Saturday o Friday, basta every first Saturday of the month maraming bumibisita, maraming nagsisimba. Kaya pagdating dito medyo sumisikip ang daan kasi nagiging parking ang nito, yung outer lane kabilaan niya, nagiging parking yan. Mahaba yan, simula doon tapos dito na yung pakyat ayan, pakyat sa taas. Naku po, nakakaramdam na ako ng ambon guys. Bakit naman? Naku po, kaya pakyat guys. Naku po, muulan na dun guys. Camera off muna tayo. Ito guys, nandito na yung spot na pinakagusto kong ipakita sa inyo. Nasabi ko kung may pagkakataon na magkaroon ako ng bahay, gusto ko sa pinakagitna. Ba't ang daming tao? Oo nga pala, cemetery nga pala dito. Tara guys, dyan banda isipin nyo, wala, maulan kasi. Isipin nyo, napakaganda ng view dyan pag maliwanag ang panahon. Grabe. Guys, so may bahay doon na napaka-peaceful siguro. Grabe. Ay, hindi ko lang ang bahay o staka ng palay. Palay ay kubukan pala dito. Grabe. Rainy season na talaga dito sa abroad.
Medyo lumakas sa dito guys. Ano ba yan? Wait lang, paabutin mo naman muna ako sa may karinderya please. Basta na ako guys. Today is Monday, kaya meron tayong makakainan na masarap na karinderya. Dine tayo, dine. Dine tayo kakain sa may harap. Dahil pa sa harap. Kaya muna tayo guys. Ay, center stand ko lang. Ang ulam natin. Hindi, isa ka serve. 9 in? Kain lang, kaon? Oo. Yan mo na sir, oh? Ay, hindi. Bigla ulit tayo guys. Ay! Tapos tayo kumain. Okay pa naman yung ating package. Guys, biyahe na. So nandito na ako sa President Roxas. Biyahe na tayo. At buti na lang umaraw, pero basa ang aking suot. Meron pa tayong 2 hours pa na biyahe guys. Yeah. Nakakapagod, pero at the same time nag-e-enjoy ka din kasi talaga sa ano dito sa lugar, kasi maluwag, kuno. Hindi maluwag, dito lang yan, masikip. Pero ikli-ikli lang naman ito. Wala kayo dapat ikabahala dito. Wow. Parang ako yata yung nababahala. Hindi naman. Kasi wala pang 1 kilometro dito. Nagpasan mo na itong part na to, so maluwag na ulit. Natulad yan. After ng pedestrian na to, makikita nyo maluwag na ulit. Yun na, maluwag na. Wala talagang balak gumilid, oh. Eh, meron naman. Paunti-unti lang naman daw kasi, pero babalik din sa gitna. Kaya mahalaga sa akin na side mirror para nakikita nyo kung sino mga nasa likod ng sasakyan. Usually talaga madalas natin ako side mirror. Mahalaga sa atin ang side mirror na maliwanag at malaki. Kaya hindi ko pinalitan itong side mirror. At ang inaagusto ko talaga dito sa PCX na to, ang sobrang nagustuhan ko dito sa PCX na to, nawala sa Honda Click, yung ilaw nito sobrang liwanag. Promise, legit, sobrang liwanag. Yung low beam niya na pagkaamalang high beam sa gabi, tipong minaangatan ako ng ilaw kasi nga daw nasisilaw sila, pero naka-low lang po ako. Kaya hindi ako nagpalagay dito ng mini driving light, kasi yung stock lang ng ilaw nito, suwabe, sulit na, okay na, kumbaga namekos-mekos na, kumbaga napakalupit, napakalakas talaga. Kapag hinaybi mo pa to, para kang naka MDL. Kaya hindi talaga ako nagpadagdag na po dito ng mini driving light. Doon lang ako nagpa mini driving light sa Honda Click, kasi medyo talaga may kahinaan po ang ilaw niya. So lagpas 100 kilometers ang papunta natin ng Aklan, tapos 100 kilometers din pabalik, so almost 200 kilometers tayo. Kasya ba yung 200 balikan? Hindi na po. Magpapagas po ulit tayo mamaya pagpauwi na. Thank you Lord. Zog sa motor na to, kung meron man ako ipapabago or meron akong idadagdag, siguro yung busina yan, kasi yung busina niya parang baby. Crash guard,
hindi na siguro, hindi na ako magpapalagay ng crash guard kasi kailangan ko talaga magaan na motor. The more na magaan tong si PCX, the more na nagiging efficient siya pagdating sa ano, fuel. Kaya mas magaan, much better. Top box, mukhang malabo tayo sa top box guys, kasi yung likod na part ko yan, nilagyan kong ano dyan, bracket, binili ko sa Shopee. Lagayan siya sa ano yung mga ano ba tawag dito, yung mga angkas, yung mga bag nila yan. So ngayon nagagamit ko yan, lagayan ko yan ng mga package sa mga taga Capiz. Yan, napakaganda ng lugar niyo guys. Hindi ko pa masyado na-explore ang Capiz, pero ang masasabi ko, napakaganda ng Capiz guys. Capiz, Antique, Iloilo, Aklan guys, yan. Napakaganda ng probinsya talaga. Kaya kung papipiliin ako kung part sa Manila or dito po, mas peaceful lang ano ko dito ang aking pag-iisip, at naaalangap ako ng sariwang amoy ng tain ng kalabaw. Hindi talagang ano ko dito, presko talaga guys. Babiyahe kayo, di masyado mausok kasi wala namang masyado sasakyan. Yan guys, nandito na ako sa ano, Capiz State University, na Capiz State University Pontevedra Campus. Kakaliwa na po ako. May daan din dito papuntang Rojas na, Rojas City, pero pwede rin ka naman dito sa kaliwa, Rojas City rin. Hindi ko lang alam kung ano mas malapit. Yan guys, nandito na tayo sa Panitan. Ganda ng view, diba? Sana all. Yan guys, dito sa papasok sa loob, na may client din ako dyan, nag-purchase sa amin ng car wash. Tapos itong malaking bahay na to, yan, client ko din yan, yan. Nakikita niyo yung tarpaulin, Lucky Car Wash Bendo, yan. Diyan lang nila na ipwesto. Dapat hindi talaga din ang pwesto ng ano nila eh, car washan. Nagkaroon na ng onting pagbabago. Nakakanan na tayo. Nakabisado ko na rin talaga tong lugar na to. Ilang beses ba naman ako dito dumadaan. Ay, dogi-dogi. Panitan. Panitan o Panitan? Nasa Panitan National High School. Panitan Elementary School naman dito sa Kano, sa Pihak. Uy, kakaliwa. Go. Din ka makadto. Din ka makadto, boss. Dito tayo sa may sa Too. At medyo naami ang kalsada kaysa dire sa wala. Na-stress sa akin si Commander kapag nagigilonggo ko kasi yung bawat word daw huwag ko nalalagyan ng tuldok. Kumbaga sa Too, minsan pagka Too tigil agad, hindi bala sa may Too, parang may letter H sa dulo. Ay nako, budlay magilonggo. Oo, natuno na lang, pwede na. Yan guys, pag dinire-diretso natin to, paano na yan guys, pa Rojas City. Rojas City, pero kakaliwa tayo, paano tayo, pa Ibisan na, first stop, first to go. You are leaving to seafood capital of Rojas. Naku, doon pa yata sa way ko. Kung saan ako papunta, doon pa yata ang ulan. So kakaliwa na po ulit tayo. Kasi ano naman tayo, pa sapian. Sapian. Diyan po talaga marami pong sapian. Hindi ko rin alam paano i-pronounce, sapian o sapian. Ay, sapian na social.
Walanje. Doon nga sa uwi natin ang ulan. Ayan guys, kamay ni Jesus. Hindi, parang kamay siya ni Jesus. Jesus, dito yan sa may Maloklok Sur, Ibisan. Ayan guys, Sapian 12:29, nandito na po ako sa may Sapian. Sapian, Capiz. Ang last municipality ng Capiz pa, papasok na tayo ng Aklan. Kailangan natin maghanap ng pwesto para magkapote gaming. 7-Eleven na tayo guys. Ay, sumobra ko 7-Eleven. Bilang ako tubig. Tuloy ang bakbakan guys. Larga na ulit. Hindi naman siya ganun kalakas, pero nagkapote na ako guys. At sa haba pa ng biyahe natin, kahit mahina yan, mababasa damit ko dyan. Ay, laki ng laki ng Sapian. Malapit tayo sa boundary na Capiz at Aklan. Ang unang municipality ba na Aklan pag galing dito sa Capiz is Altabas yata, no? Hindi ko pa natin check pero parang Altabas na. Tapos sa may right side, Banga. Ito na guys, boundary. Time check 12:59 or alauna. At andito na tayo sa may Aklan. Ito na po ang boundary. Ayan, nasa ibang bansa na po ako. Aklan Capiz District boundary. Dito may katagalan tayo dito guys. At inayos kasi ang kalsada. Nero Road widening. So tayo naman. Let's go, my stupid heart. You know, you never let you know. Alright. Dito kasi sa part na to may pagkapangit talaga eh. Naka-asfalto to dati na butas-butas. So ngayon, kino-concrete na. Alright. Mas maganda. Welcome to Balete. Yan, Balete na pala. Balete. Saan yung Banate? Ay, sa Iloilo pala yun. Ay, malabakers pa. So, stop ulit tayo guys. At may backhoe. Backhoe ba tawag dyan? May backhoe. Abante na as daw. Let's go, my stupid heart. So, op. Picking. Ay, sige, pasok mo.
Asan na tayo? Asan na? Banga! Welcome to Municipality of Banga. Banga muna pala bago magkalibo. Kasi nga pala yung arko nga pala ng kalibo nandun nga pala. Banga muna pala. What is that? What is that? Checkpoint ba ito? Police po ito. Sila ay nagche-check ba? Walang pag-check. Tapos mag-isa lang siya, no? Mag-isa lang yan chine-check yung truck. Uy, wala akong sinabi, ha? Ayan, interrupt na ako ni Google Maps. Huwag na daw akong magsalita kung ano pa daw masasabi ko. So turn right na daw. Turn right to Diversion Road. Take the next right onto Manga Diversion Road. Okay, go. Grabe, nakakaramdam na ako ng antok. Hindi dapat kasi ngayon yung deliver ko, dapat bukas sana. Yun yung binigay kong schedule. Pero dahil natapos ko ng maaga yung machine ni sir, sabi ko pwede nang i-deliver para iba naman ang gagawin ko sa susunod na araw. Alanganin. Oh baby, alanganin. Ayan na, malapit na tayo guys sa arko ng kalibo. Nandito na ako sa arko ng kalibo. Ngayon na lang ulit nakapag-vlog. Pero syempre dito ko naman muna kayo igagala sa Panay Island. Last year yun guys, last year. Sorry naman si sir. Okay na yun, wag mo nang palakihin. Pag sorry, okay na yun. First stop, first to go dahil walang dahil walang stoplight. Ayan, tatawid tayo dito sa bridge. Ang sikat na bridge dito sa Aklaning. Na! O diba, sama ng panahon doon. Tingnan nyo kung gaano kadilim dyan, oh. Babalik ulit ako mamaya kanyang kadilim. Pero to guys, see the beauty of this bridge. Dagat na kasi banda doon. What a beautiful world. Maganda talaga guys ang Pilipinas. Ako nagsasabi sa inyo, Pilipinas pa lang sulit ka na. Ano daw? Take the next right toward Lezo Highway, then sharp left onto Lezo Highway. Sharp left? Buisit ka. Ito yata sa kaliwa. Ano bang gusto mangyari ni ano? Sharp left onto Lezo Highway. Sharp left? Buisit ka, Google Maps. Ililigaw mo ba yata ako? In 300 meters, turn left. In 300 meters, turn left. So ngayon, kukontakin. Take the next left, then your destination will be on the right. Ito na yung akel ko. So hanapin na natin yung bahay ni sir.
Kaso nga lang, the problem is wala akong data. Maghahanap ako ng piso wifi. Piso wifi, where? Ayun, piso wifi. Piso wifi. Hulog tayo ng piso wifi. Para may pang contact tayo sa customer. Insert coin. Kumanta na. Done. Connect. Ang 5 piso nila ay 2 hours. Sinundo na ako ni sir. Ay, thank you. Para na si sir itong naka-tricycle. Okay, diretso pa si sir. Ay, dito siya banda. Maganda pwesto dito ni sir kung dito banda. Naulan na dun guys, oh. Medyo malakas ching yan. Ito maganda. Ito din kagandahan sa pagdi-deliver. Aray. Marami ka na pupunta ang lugar. Dami ka na-explore. Dami mo nakikita ang mga gandang lugar ba. Ang medyo nakakapagod lang sa part ko is kapag may problema yung machine, syempre kailangan servicean. So talagang pupuntahan mo pa, babalikan mo talaga sila. Ayan, kasama sa part yan. Kasama sa part no? Kasama na part pa. Kasama talaga yan sa ating sinumpaang business. Na pagdating sa service talagang tayo lang kasi tayo ang may alam. Pero pag sobrang layo talaga, like katulad sa Antique, wala pa naman ako nagiging problema. Matagal na ang unit sa kanila, walang problema. So pag may ano lang, pwede naman kasi kaming, pwede ko naman silang turuan online, a video call. Ara na. Dine na, ito na. Ay, nami ang pwesto ni sir. Maganda. Tara, trabaho muna. Alright, uwi na guys. Anong oras na? Alas 4 na. Alas 4 na, pauwi pa lang. So ano ba yan guys? Puli muna, puli. Puli muna. 3 hours ang biyahe natin. Medyo basa ang kalsada kaya 3 hours na biyahe natin. So yan, 2 bars na lang ang ating gas. So paano nga guys, biyahe muna ako. Ingat kayo dyan. Sana matuloy ang client ko sa may Antique para Antique ride naman tayo guys. Ang bihira. Excited akong ipakita sa inyo kung gaano kaganda yung mga madadaanan ko papuntang Antique. Talagang mapapawaw kayo. Goodbye guys! Hello! Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation.